Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi thriller film na may pamagat na Antimatter. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakilala sa atin ang isang PhD student sa Oxford University na nagngangalang Anna. Siya ay kasalukuyang nasa kanyang lab at nag-ieksperimento sa reaksyon ng mga electrolyte sa ilalim ng iba't ibang electromagnetic pulse. Sa kanyang paulit-ulit na mga eksperimento, ang mga atom ay hindi naaapektuhan ng mga pagbabago at ang conductor ay nanatili pa rin sa isang matatag na estado. Gayunpaman, sa panahon ng ika-17 eksperimento ay nakakagulat na nagawa niyang mawala ang isang elektron. Sa sandaling ito ka-recap, ang kanyang kasama na si Nate ay pumasok sa lab at si Anna ay nasasabik na ibinahagi sa kanya ang kanyang natuklasan. Naniniwala si Nate na hindi masisira ang elektron at napag-isip-isip niya na na-teleport lang ito sa ibang lokasyon. Kaya, nagpasya silang gawin na ang isang buong atom ay mawala kung saan nangangailangan ito ng higit na computational power. Pagkatapos ay sinubukan naman niya ito sa isang buong molecule na naglalaman ng maraming atom. Umaasa siya na ito ay magbibigay daan sa kanya upang masubaybayan kung saan napupunta ang isang molecule. Gayunpaman, ang problema ay ang kanilang kagamitan dahil luma na ito at kailangan ng i-upgrade. Kailangan din nilang muli na ma-configure ang kanilang proseso upang mabawasan ang panganib ng pag-crash ng server. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nilapitan ng dalawa ang isang hacker na nagngangalang Liv na marunong kumuha ng computational power mula sa isang network ng mga computer. Ipinaliwanag nila sa kanya ang sitwasyon at agad siyang naging interesado. Iminumungkahi ni Liv ang paggamit ng programmatic worm upang makakuha ng access sa lahat ng mga computer ng university. Nababahala si Nate dahil ito ay labag sa batas, ngunit tiniyak sa kanya ni Liv na hindi masubaybayan ang virus dahil pro-hacker siya. Habang tinatalakay ng tatlo ang planong ito, ay makikita natin ka-recap ang isang grupo ng mga tao sa labas na nagpuprotesta laban sa animal testing. Maya-maya ay dumating ang tatlo sa lab at nagsimulang magtrabaho. Gumagamit si Liv ng isang arithmetic virus upang mahawa ang kalahati sa lahat ng mga computers sa buong mundo at ginagamit ang kanilang pinagsama-samang power sa pag-compute. Inuulit ni Anna ang kanyang ika-17 eksperimento at sa pagkakataong ito ay matagumpay nilang nagawang mawala ang isang maliit na sanga. Pagkatapos ay nag-eksperimento naman sila sa isang marmol at nawala rin ito sa parehong paraan tulad ng sanga. Napagpasyahan nila na ang bagay ay na-teleport at dapat na nilang matukoy ang eksaktong patutunguhan nito. Sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy ni Anna ang kanyang mga eksperimento na gumagamit ng mas malalaking bagay sa bawat pagkakataon. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na kung paano nila iposisyon ang mga electrodes sa 3 dimension ay kritikal sa paglipat ng mga bagay. Pagkatapos ay nagpasya silang magtrabaho sa pagtatalaga ng isang target na lokasyon para sa kanilang test subjects. Sa isang pagkakataon ay pumili sila ng isang tiyak na posisyon para sa isang Rubik's Cube. Ang cube ay naglaho mula sa pinagmulang posisyon nito at lumitaw sa itinalagang lugar. Ito ay nagpapahiwatig ka-recap na sila ay nagtagumpay sa teleportation project sa pamamagitan ng isang wormhole. Isang araw ay nagpasya ang tatlo na mag-teleport ng mga buhay na bagay para sa kanilang mga eksperimento. Matagumpay nilang na-teleport ang isang uod na nanatiling buhay pagkatapos dumaan sa teleportation portal. Unti-unti silang gumamit ng malalaking hayop kabilang ang pusa ng lula ni Liv na lumilitaw din nang hindi nasaktan. Pagkatapos ay sinusuri nila ang mga specimen para sa cellular mutations o molecular decay. Ngunit walang natuklas ang mga problema. Ang DNA at RNA ay magkapareho bago at pagkatapos ng teleportasyon. Nasasabik sa kanilang tagumpay ay nagpasya sina Anna at Nate na lumikha ng isang matatag na wormhole. Sinubukan ito ni Liv sa pamamagitan ng paghagis ng isang bagay na hindi inaasahang nahulog sa ulo ni Anna. Plano ng kupunan na ipakita ang kanilang mga natuklasan at mag-secure ng sapat na pondo. Ginagamit ni Nate ang tulong ng kanyang ama upang mag-file ng mga patent sa pangalan ni Anna para sa kanilang mga natuklasan. Pagkatapos ay sinimulan nilang inisip kung paano mababago ng kanilang imbensyon ang mundo. Sa panahong ito ay malalaman natin ka-recap na magkaibigan sina Nate at Anna mula noong first year pa sila at may crush na sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi pa sila gumawa ng hakbang upang malaman nila ang kanilang mga nararamdaman. Isang araw, sa wakas ay nilapitan siya ni Nate at inanyayahan siyang lumabas sa isang sinihan.
Ngunit bago siya makasagot ay dumating si Liv na may dalang masamang balita. Lumalabas na ang Microsoft ay naglabas ng isang patch na magsasara ng kanilang virus. Ito ay hantong sa pagkawala ng access sa computational power mula sa lahat ng nahack na computer sa loob ng isang araw. Ang balita ay nagpaalala sa tatlo kaya nagpasya sila na dapat silang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa loob ng isang araw upang makakuha ng pondo para sa kanilang pananaliksik. Nakabao sila ng isang peligrosong plano na ang isa sa kanila ay dadaan sa proseso ng teleportasyon at itatala ang lahat. Pagkatapos ay pinag-isipan nila ito sandali at si Ana ang napili bilang magboluntaryo. Pagkatapos ay bumalik ang tatlo sa lab at naghahanda si Ana na dumaan sa wormhole. Bago niya ito magawa ay mapanukso niyang sinabi kay Nate na may utang pa ito sa kanya sa isang movie date. Tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang matamis na halik at pagtatapat ng kanyang pagmamahal para sa babae. Pagkatapos ay sinimulan nila ang proseso ng teleportasyon ay nawala si Ana sa kanilang mga mata. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nagising si Ana sa kanyang kama na nabalisa at hindi maalala ang mga nangyari. Nagtungo siya sa university kung saan nakatagpo niyang muli ang mga aktivista tungkol sa karapatang panghayop. Ang isa sa kanila na nagngangalang James ay lumapit sa kanya at sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang ginagawa. Sumagot si Ana na sinusuportaan niya ang kanyang layunin ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam at umalis siya sa lugar. Kasunod nito ay tumungo si Ana sa lab kung saan nakita niya si Liv at Nate. Ipinapaalam nila sa kanya na nawalan sila ng kapasidad sa pag-compute at bumalik sa pag-eksperimento gamit ang mga atoms. Binanggit din nila na dapat siyang magsagawa ng ilang eksperimento ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi niya ito maalala. Lalong nagulat si Ana nang malaman niya na ilang araw na ang lumipas mula noong kanilang eksperimento. Pagkatapos ay tinanong niya ang dalawa kung naging maayos ba ang eksperimento ngunit hindi sila nagbibigay ng malinaw na sagot. Pagkatapos ay tinawagan ni Ana ang kanyang ina at nag-usap ang dalawa. Binanggit ng kanyang ina na lilipat siya ng bahay at natagpuan ang ilan sa mga lumang gamit ni Ana. Tinatanong niya kung dapat ba niyang ipadala ang mga bagay sa kanyang ina. Gayunpaman, malamig na tumugon si Ana na hindi niya ito kailangan at sinabihan siyang ibigay ito sa charity. Pag-uwi ay nakita ni Ana ang kanyang silid na sobrang magulo, kaya natakot ang babae. Sinubukan niyang kumalma ngunit biglang napansin niya ang isang intruder na nakasuot ng monkey mask. Ninakaw ng tao ang lahat ng kanyang science work, ID at laptop. Nakiusap si Ana sa kanya na kunin ang lahat ngunit ibalik man lang ang kanyang mga papeles ngunit walang pakialam ang magnanakaw. Dahil dito ay sinimulan niyang makipaglaban sa magnanakaw na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa sa bintana. Ang magnanakaw ay nagsimulang tumakbo palayo at hinabol niya ito. Di nagtagal ay natapos ang kanilang habulan sa isang makipot na kalye kung saan nakiusap muli si Ana sa magnanakaw. Sa una, ang magnanakaw ay nagpapanggap na ibigay niya ito muli. Ngunit pagkatapos ay bigla niya itong itinulak sa eskinita na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising si Ana ay madilim na sa labas. Pumunta siya sa lab at sinabi kay Nate ang tungkol sa magnanakaw. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat ang lalaki sa kanyang balita. Pagkatapos ay binanggit ni Ana na kakaiba ang kanyang pakiramdam mula noong nakaraang eksperimento. Siya ay nakaranas ng patuloy na pananakit ng ulo at nahihirapang ma-recall ang karamihan sa kanyang mga alaala. Ngunit tiniyak ni Nate na maayos ang lahat at pinayuhan siyang magpahinga. Kinabukasan sa lab ay inihayag ni Liv na natukoy ng mga eksperto sa cybersecurity ang virus na ginamit nila. Magkakaroon ng investigasyon dahil ang hacking na kanilang ginamit ay itinuturing na cyberterrorism. Dahil dito ay talagang nag-aalala ang tatlo dahil maaari silang makulong kapag napatunayang nagkasala sila. Samantala, si Ana ay nagsimulang kumilos ng hindi normal. Wala siyang kinakain, ngunit mukhang nabubuhay siya ng maayos. Nagsusulat din siya ng mga tala dahil nakakalimutan niya ang mga bagay na nangyari sa pang-araw-araw. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay kumuha si Ana ng ilang sampol ng dugo at itinago ang mga ito sa isang bodega. Gayunpaman, nakita niyang nakasara ang pinto na kakaiba dahil kadalasan ay nakabukas ito. Dahil dito, ay hinala niya na ang kanyang mga kaibigan ay may binabalak at sinusubukang nakawin ang kanyang proyekto. Iginiit nila na siya mismo ang naglock ng pinto at nakalimutan ito, ngunit si Ana ay nanatiling may pag-aalinlangan at galit na umalis. Sa labas ng universidad ay muli niyang napansin ang mga aktivista. Nakita ni Ana ang isang tao na nakasuot ng monkey mask at pinaghihinalaan na maaring ito ang magnanakaw. Ngunit habang lumilingon siya sa paligid ay nakita niya ang ilang mga tao na nakasuot ng parehong maskara na nagpapaunawa sa kanya na bahagi ito ng protesta.
Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni James at kinukumpronta siya tungkol sa kanyang mga iligal na eksperimento sa mga hayop. Nagulat siya at nagbanta na tatawag siya ng pulis, ngunit tila walang pakialam si James at binalaan siya na babayaran niya ang kanyang mga aksyon. Kinabukasan ay nagkita sina Nate at Anna para sa isang hapunan at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Iginiit ng lalaki na maayos ang lahat at sinabihan siyang itigil ang pagbibintang sa kanya at sa kay Liv. Tiniyak sa kanya ni Nate na kaibigan niya sila at gusto lang niyang tumulong. Pagkatapos ay iminungkahin niya na isulat niya ito sa kanyang notepad na magtiwala siya kay Nate at Liv, ngunit nag-alinlangan si Anna. Sa halip ay hiniling niya sa lalaki na halikan siya kung nagsasabi siya ng totoo. Tumanggi si Nate sa hindi malamang dahilan na lalong nagpapataas sa kanyang hinala. Kinabukasan ay dumating si Anna sa lab at hiningi ang kanyang camcorder. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari sa panahon ng eksperimento. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nate na nasa bahay niya ito dahil kinokopya niya ang mga video sa kanyang computer. Iminimungkahin niya na dapat niyang kausapin ang kanyang ina at pag-isipang bisitahin siya. Nang marinig ito, ay nagsimulang mabigla si Anna at inakusahan silang sinusubukang paalisin siya sa grupo. Malaki ang paniniwala niya na sinusubukan nilang nakawin ang kanyang proyekto, ngunit nangako siyang hindi niya ito hahayaang mangyari. Nang maglaon ay tinipon ng dean ng kolehiyo ang lahat ng mga mag-aaral para sa isang mahalagang briefing. Ipinaalam niya sa kanila na ang isang virus ay nahawaan ang napakaraming mga computer sa mundo at ang pinagmula nito ay natunton sa kanilang gusali. Nang marinig ito ay labis na nag-aalala sina Liv at Nate dahil maaari silang makulong kapag malaman na sila ang salarin. Sinisikap nilang ihanda si Anna para sa interogasyon, ngunit tila hindi siya interesado. Kinabukasan, si Anna ay biglang nagambala ni Stovington patungo sa university. Siya at ang kanyang kasamahan ay hinawakan siya at dinala siya para sa interogasyon. Sa panahon ng interogasyon ay binanggit niya na hindi siya nababahala tungkol sa mga virus dahil ang kanyang tunay na focus ay ang pag-eksperimento lamang. Itinanggi ni Anna ang anumang pagkakasangkot sa insidente at matapang niyang sinabi na siya ay isang chemist at hindi isang programmer. Nang maglaon, pagbalik sa university ay nakorner siya ng mga aktivista. Inakusahan niya siya ng iligal na pagsusuri sa mga hayop at sinasabing nakita nila siyang nagdadala ng pusa. Sinubukan nilang atakihin siya, ngunit kahit papaano ay nakatakas si Anna. Kasunod nito ay pumunta siya sa bahay ni Nate na may dalang baril at pumasok sa bintana. Doon, sa wakas ay nakita niya ang recording ng camcorder ng kanyang eksperimento at sinimulang panuorin ito. Mukhang maayos ang lahat sa video at si Anna ay nakikitang nag-teleport ng ilang talampakan ang layo. Gayunpaman, sa pangalawang pagtatangka ay napansin niya na nang dumaan siya sa wormhole ay mayroong isang maikling sandali kung saan mayroong dalawang bersyon ng kanyang sarili. Bago pa maproseso ni Anna ang mga impormasyong ito, ay biglang nagpakita si Nate. Ibinunyag niya na ilang beses na nilang ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya, ngunit patuloy niya itong nakakalimutan. Pagkatapos ay hinimok niya itong pumunta sa lab kasama siya, ngunit naging agresibo ang babae at nauwi ito sa pagbaril niya kay Nate. Buti na lang at hindi malubha ang kanyang sugat, pero takot na takot si Anna at tumakbo palayo doon. Nang maglaon ay makikita natin si Anna karekap na nataranta at naglalakad na tulala sa kalsada. Nahanap siya ni Liv at dinala siya pabalik sa lab. Sa gulat ni Anna ay naghihintay na si Nate sa kanya at mukhang maayos lang ang lalaki, pero duguan pa rin ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa aktwal na pangyayari. Ipinaliwanag ni Nate na sa kanilang unang eksperimento sa teleportasyon ay lumipat si Anna ng maikling distansya. Ngunit ang wormhole ay nanatiling bukas ng napakatagal na nakakagambala sa gravity at data. Pagkatapos ay gumamit si Anna ng isang electronic scale upang ituwid ang problema. Ikinokonekta niya ang sukat ng generator upang sukatin ang mass input nito. Sa kanilang pangalawang pagsubok ay dumaan siya, lumapag sa scale at mabilis nilang pinatay ang generator. Gayunpaman, sa pagtatangkang ito ay may isang clone ni Anna ang lumitaw at hindi nagtagal ay nahimatay ito na ikinatakot ng lahat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nate na hindi siya gawa sa regular na bagay kundi gawa lamang siya ng liwanag. Ang bigat niya ay parang photon dahil mas mabilis siyang nag-teleport kaysa liwanag. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi siya kumakain at dumaranas ng memory loss. Ito rin ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Nate na halikan ang babae dahil karelasyon niya ang aktwal na Anna. Binanggit ni Nate na maraming beses na niyang ipinaliwanag ito sa kanya, ngunit nakakalimutan niya ito palagi. Nang marinig ito, ay nagulat si Anna at hindi makapaniwala sa katotohanan. Sinusuri niya ang kanyang mga sampol ng dugo sa ilalim ng microscope, ngunit nagulat siya dahil wala siyang makita. Sa sandaling ito, ang totoong Anna ay lumabas sa bodega na ikinagulat niya. Inamin niya na siya ang magnanakaw
na nakasuot ng monkey mask at umuwi upang kumuha ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay ipinaalam ng tatlo sa pangalawang Ana na ang algorithm ay muling na-establish at kailangan niyang dumaan muli sa makina upang mawala ng tuluyan. Hindi ito tinanggap ng kawawang babae at nakiusap sa kanila na manatili siya kahit sa maliit na silid lamang. Ipinaliwanag ni Liv at Nate na sinubukan nilang panatilihin siya doon ngunit hindi ito gumana. Araw-araw ay nagigising siya na hindi naalala ang mga nakaraang pangyayari at palagi siyang tumatakas. At sa kalaunan ay nasasaktan na niya ang lahat sa paligid niya. Sa huli ay pumayag ang pangalawang Ana na umalis at tinanong sila kung saan siya pupunta. Sabi nila na wala siyang pupuntahan at mawawala siya ng tuluyan. Bago umalis ay tinawagan niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Lumalabas na pinadalhan siya ng kanyang ina ng isang pakete na naglalaman ng mga tape ng mga alaala sa kanyang pagkabata. Isa-isa niya itong pinanood at napaluha ang babae. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa lahat at matapang na lumakad papunta sa teleporting device. Maya-maya ay bumukas ang wormhole na naging dahilan para mawala siya ng tuluyan. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!